Hindi ko po ito personal experience. Bale, naikwento lamang ito ng aking kasamaan sa trabaho. Nasa sa inyo na lamang po kung maniniwala kayo o hindi sa aking isasalaysay. Tawagin niyo na lamang po kong Emilio. Emil for short. Itong aking ibabahagi ay naikwento lamang ni Zarlo na siyang kasamaan ko sa trabaho. Sa probinsya raw na kinalakihan ni Zarlo ay laganap daw ang aswang simula pa noong 50s. Base na rin daw sa mga kwento ng kanyang mga lolo at mga tiyuhin. Ayaw pa nga raw sanang maniwala ng aking katrabaho dahil para sa kanya ay maniniwala lamang siya kung makikita niya yun mismo gamit ang dalawa niya mga mata. Kampante na sana noon si Zarlo na hindi totoo mga nilalang na yon. Hanggang isang araw ay may nakasagupa siyang hindi normal na tao. Palagala si Zarlo sa kanilang bayan. Madalas ay hindi siya pumipirme sa bahay nila at pumupunta sa mga barkada niya para tumambay. Malimit ay nagtutungo siya sa baryo ng kanyang kaibigang si Nito. Medyo liblib ang baryo ni Nanito dahil may ilog pa raw na daraanan bago marating yon. At hindi lahat ng mga bahay roon ay may kuryente. Minsan daw ay nataong gumala siya at may mga taong bagong lipat sa baryo ni Nanito. Kaagad na nagkaroon ng interes si Zarlo sa babaeng dalagita na kasama ng mama at ale. Ang tingin raw ni Nito ay mga bagong salta raw ang mga yon sa kanilang lugar at ayon sa mga balita ay mula raw sila sa may syudad. Napanganga naman si Zarlo dahil sa nalaman niya dahil doon ay mas dinalasan ni Zarlo ang pagpunta kina Nito. Tuwing hapon naman, bago tuluyang umuwi si Zarlo sa kanilang bahay, ay dumadaan sila sa bahay ng mga bagong salta at saka pasimpleng tinitingnan ng dalagita. Isang araw noon ay nakita nilang may nakapwestong ihawan sa tapat ng bahay nila. Dahil doon ay may kung anong ideya raw si Zarlo upang makalapit sa dalagita. Alam niyang sa dapit hapon magbebenta ng mga inihaw ang pamilyang yon, kung kaya't nagpasya si Zarlo na kinanito na lamang magpalipas ng gabi. Habang sila ay nakatambay sa bahay ni Nanito, ay lumapit sa kanila ang tatay nito. Ang dalagitang bagong salta rito ang target nyo, no? Haba, mag-isip muna kayo. May mga haka-haka kasing umalis sila sa dati nilang tinitiran dahil nabuko sila. Wika ng itay ni Nito. Tinanong nila ito kung ano ang nabukos subalit hindi ito nagsalita. Sinabi niyang mag-iingat daw sila Zarlo sa pakikisama sa pamilyang yon. Napalunok na lamang ng laway nila si Zarlo dahil sa winikang yon ng tatay ni Nito. Gayunpaman ay tuloy pa rin sila sa kanilang balak. Nang sumapit ang dapit hapon ay kaagad na naglakad-lakad ang dalawa hanggang sa nakita nila na nakapwesto na nga ang mag-anak at nag-iihaw sa tapat ng bahay nila. Nilapitan nila yon at saka tinanong kung binibenta nila ang iniihaw nila. Magiliw naman na sumagot ang ali kina Nito. Habang naghihintay sila sa kanilang pinaihaw na dugo at saka atay ng manok, ay nakipagkwentuhan sila sa mga bagong lipat. Nalaman nilang Mila ang pangalan ng dalagita at ang mga magulang niya ay sina Carding at Nona. Nagalak na mga sandaling yun sina Zarlo, subalit dahil nariyan ang mga magulang ni Mila, hindi sila kaagad nakaporma. Nang maluto na ang pinaihaw nila, ay kaagad nilang pinayaran yon. Nais pa sana ni Zarlo na kainin yun doon para makipagkwentuhan. Pero niyaya siya ni Nito na sa bahay na lamang nila yung kainin at nang may ulam pa raw nila. Walang nagawa si Zarlo kung hindi ang sumunod sa kanyang kaibigan. Nang makauwi na sila sa kanilang bahay, ay sinabi nila sa magulang ni Nito na bumili sila ng inihaw na dugo at saka atay ng manok. Nanlaki ang mga mata ng tatay ni Nito ng mga sandaling yon. Kung kaya inusisa nila kung bakit ganoon ang reaksyon niya. Bakit po, tay? Tanong ni Nito sa ama niya. Bahagyang natahimik ang itay ni Nito. At saka nagsalita na ito at kinilabutan at nag-alangan si Zarlo na kainin ang kanilang binili. Hindi nyo pala arok ang aking winika kanina. Pinag-iinala ang aswang ang pamilyang yan. Kaya naging palipat-lipat ang bahay nila. Pakiramdam ni Zarlo ng mga sandaling yon ay tila maiihi siya dahil sa kaba. Inilagay na lamang nila sa plato ang kanilang binili at saka hinayaan na lang.
Nagapunan silang hindi na naiulam ang inihaw na dugo at atay. Ang sabi ni Nazarlo ay baka raw hindi talaga dugo at atay ng manok yon. Napatawa naman ng wala sa oras ang tatay ni Nito dahil sa inasal nilang magkaibigan. Noong nakahiga na silang magkaibigan, ay napag-usapan nila ang tungkol sa mga bagong salta at ang tungkol kay Mila. Ano kaya kung magmatsyag tayo ng mapatunayan natin? Pangising wika ni Nilo noon kay Zarlo. Hindi kagad nakasagot si Zarlo dahil sa pangambang nasa loob niya. Nang lumaon ay umuon na rin si Zarlo at sinabi niyang dapat ay mapatunayan talaga nila para hindi sila makapambiktima sa kanilang bayan. Kinaumagahan ay binigay nila ang atay at dugo sa aso ni Nanito, pero kahit anong pilit nila ay hindi yun kinakain ng aso. Nagpasya si Zarlo na hindi na muna uuwi sa kanila at idadahilan na lamang niyang may ginagawa sila ng kanyang kaibigan. Pero ang totoo ay nais lamang nilang magmatsyag sa bahay ng mga bagong salta upang mapatunayan kung totoo o hindi ang haka-haka tungkol sa kanila. Hindi nila yun ipapalam sa tatay ni Nito dahil batid nilang magagalit yon. Kung kaya ay inilihim nila ang kanilang balak. Sa halip na tumungo sa bahay ni Mila ng dapit hapon, ay hinintay ng dalawang magkaibigan na dumilim palalo ang paligid. Ang bawat isa sa kanila ay may dalang patalim bilang sandata nila kung sakaling totoo nga ang haka-haka. Kahit kinakabahan si Zarlo noon, ay hindi siya nagpatalo sa dagang nasa dibdib niya. Tahimik daw nilang binaybay ang daan papunta sa bahay ni Mila. Hindi na sila nagdala ng flashlight upang hindi sila madaling mahalata dahil sa magiging liwanag nito. Bago sila tuluyang lumapit sa bahay ng mga bagong lipat, ay nakiramdam muna sila sa paligid. May naririnig ka ba? Pabulong na tanong ni Zarlo kay Nito. Umiling naman ang kaibigan niya kung kaya mas lalo silang lumapit sa kinatitirikan ng bahay ni Mila. Nung medyo malapit na sila sa bahay, ay kagad nilang napansin sa bandang kusina lang ang ilaw na nakasindi. Dahil doon, ay minabuti nilang dahan-dahang lumapit doon upang malaman nila kung bakit nakabukas ang ilaw roon. Ikaw na mauna, mahinang bulong ni Zarlo sa kaibigan niya. Ayon kasi sa kanya, ay kinakabahan siya ng mga panahong yon dahil parang may kung anong bagay na matutuklasan sa loob. Sinunod naman ni Nito ang sinabi ng kanyang kaibigan. Siya nga ang nauna at pilit siyang naglakad na parang pusang nag-iingat. Dumikit silang dalawa sa dingding na gawa sa kawayan at naghanap ng butas na kanilang masisilipan. Maigi silang naghanap subalit dahil bagong gawa ang bahay ay wala silang ni anumang butas na nasagap. Nang makita ni Nito ang bintana ng kusina nila Mila, ay itinuro niya yon kay Zarlo. Kagad namang naunawaan ni Zarlo ang ibig sabihin ng kanyang kaibigan. Kung kaya marahan siyang humakbang palapit sa bintana. Nung akma na sana silang sisilip ni Zarlo, ay may narinig silang tunog ng patalim na tila may tinataga. Kinabahan siya at nag-alangan pang sumilip ng mga sandaling yon. Subalit nang lumingon siya kay Nito, ay nasa tabi na pala niya ito. Nagsenya ng dalawa dahil sa kanilang narinig at napagpasyahan nilang sabay silang sisilip sa bintana. Kahit natatakot na silang dalawa, ay mas naniig pa rin ang kanilang kagustuhan na mabatid kung ano ang siyang ingay na kanilang narinig. Maingat silang sumilip sa maliit na siwang ng bintana at halos matuwal sila sa kanilang nakita. Ang mag-asawang Karding at Nona ay may kung anong kinakatay. Panay pa ang pahid nila sa kanilang bibig na animoy pinipigilang tumulo ang kanilang laway sa kung anumang hinihiwa nila. Dahil doon ay pinagtuunan nila ng pansin ang hinihiwa ng dalawa. Halos hindi sila makapaniwala dahil parang atay ang nakikita nila. Atay ba yan? Bakit parang ang laki? Pautal-utal na tanong ni Nito kay Zarlo. Baka atay ng baka. Kinakabahan namang tugon ni Zarlo sa kanyang kaibigan. Ipinalagay nilang pareho na atay ng baka ang hinihiwa ng dalawa. Magiging kampante na sana sila ng kaibigan niya, subalit may kung anong kinuha si Aling Nona sa isang malaking banga at halos maisukan ni Zarlo ang kanilang kinain ng gabing yon nang makitang braso yun ng tao. Hindi sila pwedeng magkamali dahil hindi pa nila naihihiwalay sa braso na yon ang kamay at mga daliri na pag-aari talaga ng isang tao.
Isang segundong natigilan ng dalawang magkaibigan at nahimasmasan lamang sila nang nagulat sila dahil sa may kung anong tumalsik malapit sa bintana. Dahil doon ay kaagad silang umurong papalayo sa bintana at ng mga sandaling yon, binalot sila ng takot. Tumakbo sila subalit dahil madilim ang paligid ay hindi gaanong matulin yon. Ilang sandali pa ay may narinig silang parang tumatakbo at tumahabol sa kanila. Sa sobrang kaba nilang dalawa ay napasigaw sila habang binibilisan ng pagtakbo pauwi kina Nito. Hindi man nila alam kung ano ang humahabol sa kanila, pero alam nilang nasa panganib silang dalawa at kung kaya kahit nangangapa sila sa dilim ay nagpatuloy silang dalawa sa pagtakbo. Halos dumoble ang bilis nila nang maramdaman nilang nasa likuran na nila ang humahabol sa kanila. Nawari lamang nilang aso yon dahil sa angil na naririnig nila. Subalit nang marinig nilang parang malalaki ang boses noon ay kaagad silang tumakbo muli. Sumisigaw sila para makahingi ng tulong. Sakto naman yon na malapit na sila sa bahay ni Nito at biglang bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas doon ang tatay ni Nito at inusisa ng pasigaw kung ano ang nangyayari. Humahangos pa noon na makarating ang dalawa sa harapan ng tatay ni Nito. Kaagad nilang sinabing may humahabol sa kanila pero napakamot na lamang ng noo niya ang lalaki dahil wala naman siyang nakita o narinig na humahabol sa kanila. Inakay sila ng tatay ni Nito papasok ng bahay at saka binigyan ng tubig na kanilang maiinom. Nang makainom na sila at hindi na hinihingal ay ikinuwento nila ang kanilang nakita. Napapasuntok pa sa mesa ang tatay ni Nito dahil tama ang mga sinasabi ng tao. Sa susunod, huwag na kayong bibili roon ha, at huwag niyong uulitin ang ginawa niyo ngayon. Wika ng tatay ni Nito kina Zarlo. Napatango na lamang ang dalawa noon at hindi na nagawa pa ang dumugtong sa kanilang usapan. Hindi na nila nagawa ang matulog ng gabing yon dahil sa takot na baka puntahan sila ng mga aswang. Minabuti na lamang nilang magbantay sa paligid upang masigurong malayo na sila sa kapamakan. Dahil sa nalaman nila, ay nawala kagad ang interes nila sa anak ng mag-asawang Karding at Nona. Kinabukasan noon ay kumalat na sa baryo ni Nito ang tungkol sa natuklasan nila. Itinaboy ang pamilya ni Karding sa nasabing baryo at wala nang nakakaalam pa kung nasan sila napadpad. Dahil sa naging karanasan nila ay naging mailap na sa babae si Zarlo. Para silang ninenervyos kapag may magandang babae na nasa paligid niya. Marahil ay dulot yon ng tromang natamo niya dahil sa naranasan niya sa baryo ng kaibigan niyang si Nito. Wakas.